Robert Horry at Jordan Clarkson, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Former Los Angeles Lakers player na si Robert Horry hindi naman nagustuhan ang ginawa ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Ito nga ang mga sinabi ni Robert Horry noong pumunta ito sa Pilipinas noong nakaraan. Na hindi naman daw niya sinisisi ang front office ng Lakers, lalo at minsan ay hindi rin naman daw talaga gusto ng mga players na pumunta sa kanilang kupunan. Isa pa ay ayaw din naman daw ng Los Angeles Lakers na magbayad ng lahat sa kanilang taxes. Pero kahit nakakuha nga daw sila ng maayos na draft picks, ay dapat pa rin daw gumawa talaga ang Los Angeles Lakers ng tunay na mga galaw sa NBA. Tingnan na nga lang daw natin ang ginawa ng Boston Celtics. Kinuha nga daw nila si Kristaps Porzingis para i-push ang kanilang kupunan sa pinakataas. At hindi lang yan, dahil kinuha nga rin ng Boston itong si Jrue Holiday na nagresulta para sila ang manalo ng NBA Championship last season. Natingnan na nga lang din daw itong Milwaukee Bucks na kung saan ay kumuha sila ng bagong head coach at mga bagong players. Pero maaga pa rin silang na-eliminate sa playoffs. Para bang sinasabi dito ni Robert Horry ay dapat ang kinukuha nilang players ay yung player na tutulong sa kanila para manalo ng championship. Kaya naman para pa kay Robert Horry, na ang kupunan nga daw na gumawa ng tunay na galaw ngayong off-season ay itong OKC Thunder. Paano ba naman ay kinuha nila si Isaiah Hartenstein sa free agency para ma-upgrade ang kanilang center position? At para naman mas lumakas pa ang kanilang perimeter defense ay nakipag-trade sila sa Chicago Bulls para makuha itong si Alex Caruso kapalit ni Josh Giddey. Kaya naman sa pagkakataon na ito ay solid na talaga ang lineup ng OKC Thunder na mapa-opensa, depensa at big man ay meron na sila. Kaya naman para pa kay Robert Horry ay dapat daw talagang gumawa ang Los Angeles Lakers ng tunay na galaw sa off-season kung gusto nilang manalo ng championship. I-assess nga daw ng Lakers kung ano ang kailangan ng kanilang kupunan para maging contender team next season. Yan nga mga idol ang sinabi ng 54 years old na si Robert Horry sa kanyang dating kupunan na Los Angeles Lakers. Sino nga ba naman kasi ang hindi mapapaisip sa roster sa ngayon ng Lakers? Na matapos kasing ma-eliminate ang kanilang kupunan ng Denver Nuggets sa first round series nila sa Game 5 last season, ay wala man lang silang big moves na ginawa para man lang makakuha ang kanilang kupunan ng isang star player o yung mga role players na veterano. Bagkus ay tanging sila Dalton Kenneth at Bronny James na kinuha nila sa NBA draft. Isama pa itong si Christian Koloko na kinuha nila para sa two-way contract, ang tanging addition lang sa Lakers ngayong summer. Lalo at alam naman natin na mga rookie pa lang itong sila Dalton Kenneth at Bronny James. Kaya hindi pa sigurado yung kanilang maiaambag sa kanilang kupunan this upcoming season. Habang itong si Christian Koloko ay may isang season na hindi nakapaglaro last year dahil sa kanyang blood clot issue. Mahusay naman itong big man at malaki ang kanyang potential. Nasa ngayon ay iniintay pa nga ni Koloko ang clearance mula sa NBA para siya ay payagan ng sumama sa mga practice ng Lakers at makapaglaro ng basketball. Kaya hindi pa natin alam kung gaano ba ito ka-effective sa kanilang kupunan. Na kung hindi nga magagawa ng Los Angeles Lakers na gumawa ng isang trade para mapunan ang kanilang pangangailangan. Lalo na ang bigyan si LeBron James at Anthony Davis ng isa pang star player. Ay mukhang malabo nang manalo sila ng isa pang championship na kasama si LBJ. Alam naman natin na itong si LeBron ay going to 40 years old na sa kanyang birthday. Habang itong si Anthony Davis ay nasa 31 years old na. Kaya kailangan na talaga ng Lakers na ibigay ang pangangailangan nila LeBron at Davis bago pa si LBJ tuluyang magretiro sa NBA. Kaya tingnan natin mga idol bago ang trade deadline, kung sino ba ang star player na kukunin ng Lakers via trade, lalo at meron naman silang multiple draft picks at mga players na maaari nilang gamitin sa trade. Samantalang mapunta naman tayo sa isang trade na maaaring gawin ng Los Angeles Lakers. Ito ay para mas lumakas pa ang kanilang kupunan. Maaari nga nilang kunin ang dati nilang player na si Jordan Clarkson na ngayon ay nasa Utah Jazz. Perfect nga itong si Clarkson sa Lakers dahil na rin sa dala nitong playoff experience. Isa nga itong solid na scorer lalo na sa postseason sa kanyang career. Maaari nga itong magamit ng Lakers sa kanilang second unit para mas lumakas pa ang kanilang bench scoring. Magpapabilis nga din ni JC ang face ng laro ng Los Angeles Lakers sa transition. Na bagamat hindi daw maitataas ni Clarkson ang 3-point shooting ng Lakers, pero yung kanyang ability na makascore gamit ang isolation at makagawa ng sarili niyang tira, ay malaking bagay na ito sa Los Angeles Lakers, especially na kana LeBron at Anthony Davis. Lalo at nag-average pa naman si Jordan Clarkson last season ng 17 points, 3 rebounds at 5 assists per game. Na meron naman itong 29% shooting beyond the arc. At para nga makuha ng Lakers si Jordan Clarkson,
ay kailangan nilang ibigay sila Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino at ang 2027 at 2030 second round pick sa Utah Jazz. May sense din naman daw ang trade na ito para sa Utah Jazz. Lalo at umaasa sila sa ngayon sa dalawa nilang guards na sila Keyon T. George at Colin Sexton. Na ang pag-alis nga daw ni Clarkson sa kanilang kupunan ay magbibigay ng mga minuto sa kanilang mga young players. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade idea na ito? Maganda ba na ibalik ng Lakers ang former 6 Man of the Year na si Jordan Clarkson?